Pangmalakas ang paglilinis nga pala ng makina yung gagawin ko ngayong araw. Dahil matagal na panahon na tambak tong motor na to, sigurado papahirapan talaga ako nito. Pangatlong araw na nga pala to ng pagpapapogi ko dito sa binubuo kong project bike, si Project Soity. Noong nakaraang video ko nga pala, nahugot ko na tong makina. At para matanggal nga yung mga libag sa singit-singit, kailangan matanggal din yung gulong. Kaya una kong ginawa ngayong araw, tinanggal ko na pala yung lock nut nitong hub. At ito na nga pala yung pinangangambahan ko. Ito na yung sabi sa hula, stock up din yung gulong sa likuran. Kaya siguro nung nabili ko to, kakaiba yung concept nito, nakamags yung harapan, tapos rim yung likuran. Kaya no choice ako, pinwersa ko na pala to para matanggal. Pero lahat ng discarding ginawa ko, hindi umubra. At ito na nga pala yung pinakahuling discarte ko. Kumuha nga pala ako ng brake fluid, nilagyan ko yung ehe. Siguradong malala na yung kalawang nito sa loob, kaya siguro nag-stock up. Binuhusan ko lang pala ng konti yan dito sa butas, tapos nung nalagyan ko, medyo kinalog-kalog ko lang para kumalat yung fluid sa loob. At dito nga pala sa punto na to, medyo kinakabahan na, ni halos hindi kasi gumagalaw yung gulong. Kaya kapag hindi pa rin umubra tong diskarte na to, no choice, sa machine shop ang bagsak nito. Pero nung hinahataw ko ng martilyo na may kasamang puwersa, ilang palo lang, humiwalay din agad. Kaya dito napangiti na ako, nakahinga ng medyo maluwag. Kaya ang sunod ko nga palang babaklasin ay yung center stand naman. Grabe rin kasi yung kalawang nito. Nung natanggal ko na nga pala yung spring, ito namang circlip yung tatanggalin ko. Akala ko yung gulong lang yung stock up, nagkakamali pala ako, pati itong center stand. Stock up. Ayaw pwersahin, baka mabasag. Kumapit na ang mga kalawang. At dito nga pala sa punto na to, literal na game over ako dahil stock up na yung ehe ng center stand. Hindi kasi to pwedeng pwersahin ng pagpalo dahil isang beses na ako nabasagan nito. Kailangan talaga tong i-acetylene. At kahit isang linggo pababara ng WD-40, hindi rin uubra dahil ginawa ko na yun dati. Kaya no choice ako dito, kailangan na ipagawa sa gumagawa ng ganitong problema. Kaya ang sunod ko nga palang ginawa, tinakluban ko na nga pala lahat ng butas ng makina dahil sisimulan ko na to linisin. Dahil may konting putik nga pala to, inuna ko nga pala tong hugasan ng tubig na may sabon. Tatanggalin ko muna kasi lahat ng dumi na pwedeng matanggal gamit ang tubig tsaka sabon, saka ako gagamitan ng chemical na pampaputi. Gumamit nga rin pala ako rito ng steel brush dahil meron talagang part na nangingitim na hindi kayang tanggalin ng sponge. Mano-manong kuskusan lang, kailangan talagang matyaga ka lalo pag naglilinis ng makina. Kaya kinuskus ko na nga pala lahat ng side, hindi lang sa taas pati dito sa baba. At nang natanggal ko na nga pala yung putik-putik, ito na nga pala yung time nagagamit na tayo dito ng chemical panglinis. Sa mga datihan ang nanonood dito sa mga project bike ko, kabisado na nila tong ginagawa ko. Direct ko nga lang palang nilalagay ya, itinutulo ko lang sa part na gusto kong paputiin. Tapos kapag nalagyan ko na nga pala lahat, saka nga pala ako gagamit dito ng brush, kukuskusin ko lang ng bahagya. Maraming chemical na pwedeng gamitin, lalo sa paglilinis ng makina. Nagkataon lang talaga na ito lang yung meron ako rito sa bahay. At dahil mabisa rin naman, okay na okay din naman to gamitin. Inulit ko nga lang pala yung ginawa ko kanina sa may baba, ganito rin yung ginawa ko dito sa may bandang head. Medyo mahirap lang sa part na to dahil medyo malalalim yung cooling pins, hindi inaabot sa ilalim ng toothbrush. At after ko nga pala kuskusin ng toothbrush, nakita ko na pwede nang anlawan, kaya binanlawan ko na nga pala ng tubig. Malaki rin talaga yung nilinis ng makina, lalo nung hindi pa nalalagyan ng chemical, kaya masasabi mo effective talaga. Dahil hindi pa ako ganun kasatisfied dito sa pagpapaputi ng head, inulit ko lang ulit yung ginawa ko kanina, nilagyan ko ulit ng chemical. Ang negative side nga pala sa paggamit nito, minsan kinakalawang agad yung mga tornilyuhan kapag natuyo na. Pero minor lang naman, kaya pa rin naman tanggalin, kaya hindi ganun ka big deal. At nung nakuskus ko na nga pala ng toothbrush, okay na siguro to, kita ko kasi na maputi na talaga. At pati nga pala dito sa panggilid side, nilagyan ko ulit ng chemical para mas gumanda yung pagkaputi. Tapos nung nabanlawan ko na nga pala maigi, binuhat ko nga muna dito sa labas, sasamantalahin natin hanggang mainit yung araw para matuyo maigi. At ito na nga pala yung kinalabasan ng halos 4 na oras na paglilinis natin ng makina. Wala nang bahid ng libag, pwede na ulit ikabit sa batalya, napakapogi na. Pero syempre, hindi muna natin niya ikakabit dito, kailangan kasi itong linisin tsaka pinturahan. At dahil medyo may araw pa nga pala, sinamantala ko na rin, isinama ko na nga pala to sa ginawa ko ngayong araw, nilinis ko na maigi. Sa susunod na video kasi magpipintura na ako, kaya dapat makita ko kung saan parte pa yung may kalawang. Kaya nung nalinis ko na nga pala, ihahabol natin to sa araw para mas mabilis matuyo. Dinala ko nga pala sa labas, tapos ipapasok ko na rin tong makina, baka kasi mamaya biglaang mawala. May schedule kasi ng hakot ng basura ngayong araw, baka mapagkamalan tong itatapon. Kaya binalikan ko na rin pati tong batalya dahil medyo tuyo na rin naman. Ito na nga pala yung naging itsura ng makina niya. Almost brand new mga sir, no? Nakita nyo, napakaganda ng kulay niya. Wala nang bahid ng libag to. So napakaganda nito pag sinalpak natin, parang good as new kasi natanggal yung mga putik-putik tsaka may konting oil.
And ito nga palang batalya, ayan, nilinis natin kanina, sinabon natin para lumabas yung mga nagtitingkarang kulay kalawang. Ayan, oh. Sobrang tingkad ng kalawang yan. So tatanggalin natin to, liliyahin natin yan. Tapos pipinturahan din natin, kaya nilinis natin yan. Pero baka sa susunod na video na yan kasi medyo hinapon na rin tayo. Napakatrabaho talaga kasi maglinis nito. Tapos sinabayan pa kanina nung stock up na rin. Napakatagal, buti na lang umubra yung binabad natin na brake fluid. So ayun nga pala, dito na nagtatapos yung video natin. Kita kahit sa susunod na episode sa pagpipintura natin. Yun lang, ride safe. Alright.